Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa lahat ng mga magiliw na tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Romy. At kagaya ng iba ay may karanasan din ako sa kababalagan. Yun nga lang ay hindi ito tungkol sa aswang o sa lamang lupa. Hindi din tungkol sa manlalason o mangkukulam. Kundi tungkol ito sa mga kaluluwang hindi matahimik. Nangyari ito nung maisipan naming magbakasyon kasama ang aking mga kaibigan at ang kanya-kanya naming nobya. Para sa mas malinaw na pagkikwento, sisimulan ko ito sa pang-araw-araw na buhay namin magkakaibigan. Tubong Pangasinan ng aking mama Marites, habang si Papa Romilo naman ay tubong Iloilo. Nagkakilala at nagsama sila sa isang trabaho sa Patahian sa Manila. At doon nagsimula ang kanilang istorya. Hanggang sa nagkaroon na sila ng 3 anak, ako ang bunso. Ang aking Kuya Romel nakapagtapos sa kolehiyo at isang pulis. Samantalang ang aking Ate Mariel naman ay isang guro sa sekundarya sa Makati. Ako naman ay nagtatrabaho sa munisipyo, kasama ang aking mga kaibigan na sina Justin, Eric, Carlo at Filor. Isang munisipyo lamang ang aming pinagtatrabahuhan pero iba't ibang sangay. At dahil magkaibigan na kaming 5, simula elementarya kung kaya't kilalang kilala na namin ang ugali ng isa't isa. Halos sabay-sabay din kaming nanliligaw sa aming nobya. Tanging si Carlo lamang ang hindi nakasabay dahil sa mas nauna na itong nag-asawa kaysa sa amin noon. At dahil sabay-sabay kaming nanliligaw na magkakaibigan, kung kaya't halos sabay-sabay din kaming sinagot ng kanya-kanya naming nobya. Sa bawat lakad namin ay hindi kasama si Carlo dahilan dito na may sarili na itong pamilya. At kapag naman sumasama ito sa amin ay madalas itong hindi nakakapasok sa trabaho. Kinabukasan, dahil nag-aaway sila mag-asawa. Kung kaya't paminsan-minsan ay kami na lamang ang umiiwas na yayain siya na lumabas. Isang araw, may isa kaming katrabaho na nagbakasyon sa Batangas kasama ang kanyang pamilya. Siya ang ate-atehan ko sa trabaho dahil sa hindi hamak na mas matanda ito sa akin ng ilang taon. May asawa na rin at anak si Ate Rose. Sinasabihan niya ako na dalhin ko ang nobya ko sa Batangas dahil maganda ang dagat sa lugar at magaganda din ang tanawin maging ang mga sariwang seafood sa mga kainan. Ngumiti na lamang ako at sinabihan siya na yayain ko si Lisa sa karawan nito. Isosorpresa ko ito sa kanyang karawan. Magsisilbing anibersaryo na rin naming dalawa. Karawan niya nang sinagot niya ang aking panliligaw. Pasekreto akong nagsabi kay Ate Rose na magpapareserba ako ng kwarto para sa aming dalawa ni Lisa. Kaga namang tinawagan ni Ate Rose ang kanyang kamag-anak na nagmamay-ari ng naturang resort. Binigay ko na lamang sa kanya ang petsa kung kailan kami darating ni Lisa sa lugar. Hindi naman matagal ang binabala kong bakasyon. 3 araw lang at 2 gabi lamang kaming mananatili sa Batangas. Pagkatapos ng trabaho namin ng araw na yon ay kaagad ko nang sinundo si Lisa at sinabihan na maagang lalabas sa trabaho niya sa Biyernes dahil may pupuntahan kaming mahalagang okasyon. Nagtanong siya kung saan at anong okasyon pero hindi ko sinabi sa kanya kung saan. Gusto ko siyang isorpresa sa lugar na aming pupuntahan noon. Batid kong kagaya ko ay hindi din siya nakarating sa ibang lugar. Sumapit ang Biyernes ng hapon. Sinundo ko na si Lisa sa kanyang trabaho. Dumaan lang kami saglit sa bahay nila para magpaalam sa kanyang magulang. Pagkatapos ay bumiyahe na kami papuntang Batangas. Gabi na kami nang makarating sa lugar. Ganun pa man ay nawala ang pagod namin nang nakita namin ang ganda ng lugar na yon. Natuwa si Risa sa lugar dahil hindi niya inaakala. Nadadalhin ko siya sa Batangas para sa kanyang kaarawan at sa aming anibersaryo. Dahil sa maliwanag ang buwan ng gabing yon kung kaya't masarap ang maglakad-lakad sa dalampasigan. Pagkatapos namin kumain ng hapunan, ay naisipan namin na maglakad-lakad muna ni Lisa
Napakaganda ng tanawin sa labas hanggang sa hindi na namin namalayan na napalayo na kami ng nilalakaran nun. Dumaan kami sa maraming puno ng mangga. Bagay na hindi ko inaakala na naroroon sa lugar na yon. Walang sinabi si Ate Rose sa akin na maraming mangga sa resort ng kanyang kamag-anak. Ganun pa man ay nagpatuloy kami sa paglalakad-lakad ni Lisa hanggang sa naisipan naming maupo sa damuhan dahil sa napakaliwanag ng buwan. Masaya pa kaming nagkwentuhan nang may narinig kaming pag-ungol na animoy. Nasasaktan nun. "Naririnig mo din ba yun, be?" Tanong ko kay Lisa. Saglit itong nakiramdam sa paligid at nagpalinga-linga ng paningin. Napatanong din ito kung may tao ba nun. Tumayo kami at hinanap kung saan banda ang ungol na animoy na sasaktan sa aming narinig. Pero wala naman kaming nakita. Hanggang sa unti-unti na kaming nakakaramdam ng kilabot sa paligid. Yun bang pakiramdam na nagsitayuan ng buko sa batok? Maging sa aking mga braso ay ramdam ko na nagsitayuan yon. Hinawakan ako ni Lisa sa braso at ramdam ko ang panlalamig ng kanyang mga palad. Dahil sa nangyari ay niyaya ko siyang bumalik na kami sa resort kung saan kami naka-check-in noon. Pero habang naglalakad kami, nakarinig kami ng panagoy. Boses ng babae na parang humihingi ng saklolo at nagmamakaawa. Pero dahil sa wala namang tao sa paligid kung kaya't napatuloy kami ni Lisa sa paglalakad palayo. Hanggang sa tila ba palapit ng palapit ang boses ng babae. Kung kaya't binilisan din namin ang paglalakad. Nang walang ano-ano ay may nakita kaming anino ng kulay puting damit noon. Nung una, inakala namin na sinag lamang yun ang buwan. Pero nang tumagal-tagal pa ay nakita namin na tila ba gumagalaw ang kulay puting bestida. Nahintakutan kaming pareho ni Lisa. Kung kaya't kumapit siya sa akin na mahigpit. Sinubukan naming tumakbo pero tila ba nakadikit ang mga paa namin sa lupa na para bang may nagpipigil kung kaya't hindi namin magawa nun. Umiiyak na si Lisa sa takot. Kaya sinabihan ko ito na magdasal kami. At huwag magpadala sa takot na aming nararamdaman. Sinikap namang gawin yun ni Lisa hanggang sa hindi namin namamalayan na nakakagalaw na kami at malapit nang makalabas na manggahan. Nakakarinig pa rin kami ng mga panaghoy ng babae. Pero patuloy kami sa pagdarasal hanggang sa nakarating na kami sa dalampasigan kung saan kami naglakad-lakad kanina. Natanaw namin ang ilaw ng mga resort kung kaya't nabuhayan na kami ng loob nun. Binilisan namin ang paglalakad. Pero ang pakiramdam na may nakasunod sa amin, naroroon pa rin. Hindi ko maintindihan kung bakit parang may nakasunod sa amin nun. Ganun pa man ay hinayaan ko na lamang ito. Alam kong ligtas na kami ni Lisa dahil sa nakita na kami ng kamag-anak ni Ate Rosie. Tinanong niya pa kami kung saan kami nanggaling. Sumagot naman ako ng naglakad-lakad lang. Habang si Rosie naman ay hindi pa rin bumibitaw sa mga braso ko na tila ba natatakot pa rin. Nagpaalam ako sa kamag-anak ni Ate Rosie na papasok na kami sa inuukupan naming silid. Tumango naman ito kung kaya tumalikod na kami. Habang naglalakad kami papunta sa silid at nang papasok na sana kami noon, tinawag kami ng isa sa tagalinis na mga silid na yon. "Sandali lang, iho." Nilapitan niya kami habang sinasabi na, "Nakikita ko sa inyo yung takot. May kaluluwang sumusunod sa inyo, lalo na sa kasintahan mo." Wika sa akin ng ginang habang nakatitig ito sa gawin ni Lisa. Mas lalong humigpit ang pagkakahawak ni Lisa sa braso ko habang nagsasabi na natatakot siya. Ako naman ay hinarap ang ginang at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero itinaas lamang nito ang kanyang kanang kamay. Kasunod nito, tila may binubulong ito ng mga kataga. Pagkatapos ay umihip ito sa hangin na nakasentro sa gawin ni Lisa. Napapikit ang nobya ko
At walang ano-ano ay tila matutumba na ito kung kaya't sinaloko na siya. Nagalit ako sa ginang at akma ko na sana siyang sisigawan nang sinabi niya sa akin na ipasok na muna namin si Lisa sa silid. Kagad ko namang pinasok si Lisa at pinahiga sa kama. Pagkatapos ay tinanggal ang kanyang suot na sapatos at medyas. Habang ang ginang naman ay sinarado ang pintuan ng silid nun. Tinanong ko siya kung ano ang kanyang ginagawa sa silid namin. "Huwag ka matakot sa akin. Isa akong albularya. Ako si Rena. Tawagin mo na lang akong Manang Rena." Nag-aalangan naman akong inabot ang pakikipagkamay sa akin. Sinabi niyang nakikita niyang may sumusunod sa amin na kaluluwa ng isang babaeng hindi matahimik. Ayon sa kanya, marahil ay may napuntahan kaming lugar kung saan ito naroroon. Naghahanap umano ng katarungan ang kaluluwa kung kaya't sinundan kami dahil mahina umano ang dungan ni Lisa. Mabuti na lamang at hindi ito bumibitaw sa akin kaya hindi siya tuluyang nasaniba ng kaluluwang yon. Tinanong ako ng ginang kung saan ba kami pumunta. Sinabi ko naman na nawili kami sa paglakad-lakad hanggang sa nakarating kami sa lugar kung saan maraming punong mangga. Nagpasya po kaming maupo sa lugar para panoorin lang yung buwan nang nakarinig po kami ng panagoy na boses. Hinanap namin kung saan ang galing May nakita kaming anino. Kalaunan po naging bestida na kulay puti. Pero nang lumalapit na sa amin, doon na kami umalis sa lugar. Pagkikwento ko. Dahil sa kinuwento kay sinabi ni Manang Rena na white lady ang aming nakita. At hindi kung ano lang. Doon pa lamang ako nakaramdam ng takot nang sinabi ni Manang Rena na hindi nga normal ang nakita namin. Kinuwento niya sa akin ang istorya ng lugar na napuntahan namin bago pa man ito nabili at naging manggahan yon. Ayon sa kanya, tapunan ng bangkay ang lugar noon dahil sa nagsitaasan ng mga talahib. May kaso din noon ng panggagahasa sa isang babae at pinatay sa lugar na yon. Naaagnas na umano ang katawan ng babae nang natuklasan ito ng mga kabataan na napadpad sa lugar sa kanilang paglalaro. Hindi ko napigilan ng malungkot at napatango na lamang sa kwento ni Manang Rina. Sinabi niya sa akin na sigurado siyang lalagnatin si Lisa. Bukas na bukas pagkagising nito. Sinabihan niya ako na painumin ko lamang ito ng gamot at huwag akong magdalawang isip na hanapin siya kung sakaling hindi ko siya makita. Tumango ako, nagpasalamat sa ginang. Bibigyan ko pa sana siya ng 100 pero tinanggihan niya ito. Ayon sa kanya, tulong ang binigay niya sa akin at hindi nagpapabayad. Hindi ko inaasahan na makakaranas kami ng ganong karanasan sa napakagandang lugar na yon. Tahimik at mapayapa nung una. Hindi namin naisip na may malagim na pangyari palang nangyari sa lugar na yon. Hindi na nagtagal si Manang Rina sa silid. Lumabas na rin ito dahil hating gabi na at baka hinahanap na siya ng kanyang amo. Muli ako nagpasalamat sa ginang at sinarado na ang pinto ng tuluyan na siyang nakaalis noon. Kinabukasan, tama ang sinabi ni Manang Rina. Nalalagnatin nga si Lisa. Kagad ko naman siyang pinainom ng gamot noon at inalalayan na makapagpalit ng damit. Tama lamang na nakapagpalit na ng damit si Lisa nang may kumatok sa pintuan. Pagbukas ko ay si Manang Rena ang bumungad sa pintuan. Ayon sa kanya ay pauwi na sana siya pero naisipan niyang dalawin na muna si Lisa. Sinabi ko naman kay Manang Rena na nagkatotoo ang sinabi niyang lalagnatin si Rina noon. Hindi kasi siya lulubayan ng kaluluwa hanggat hindi siya napausukan ng pangontra. Dahil sa sinabi niya ay nagtanong ako kung pwede ba ulit kaming makahingi ng tulong sa kanya. Napausukan sana si Rina para lubayan na siya ng kaluluwa. Nagtanong naman ang ginang kung ayos lamang ba sa amin na sumama sa bahay niya. Hindi niya kasi maaaring gawin ang pagpausok sa pinagtatrabahuan niya. Pumayag ako sa sinabi ng ginang. Pinasuot ko ng jacket si Lisa at sumabay na kami kay Manang Rina sa paglabas. Sumakay kami ng tricycle papunta sa bahay niya at wala pa kaming agahan kung kaya't tumaan na muna ako sa bilihan ng ulam
para mabili ng makakain namin. Pagdating sa bahay ni Manang Rena, ay kaagad na niyang inasikaso ang pagpausok kay Lisa noon. Nakilala ko naman ang asawa at ang 2 anak ng ginang. Habang ginagawa ni Manang Rina ang pagpapausok kay Lisa, napag-usapan namin ng asawa ni Manang Rina na si Manong Amante ang tungkol sa White Lady na gumagambala sa nobya ko. Ayon sa Ginoo, ay malamang hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng hustisya ang dalaga sa ginawang panghahalay at pagpatay sa kanya sa Talahiban. Tinanong ko si Manong Amante kung hindi pa naimbestigahan ng mga pulis at nalaman kung sino ang salarin sa panggagahasa at pagpatay sa dalaga. Bumuntong hininga na lamang ang Ginoo at nagwika na nalaman ng mga pulis at nahuli ang salarin. Pero iniurong ng pamilya ng biktimang demanda dahil binayaran ng mga ito ng salarin. Kaya hindi nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng dalaga noon. At hanggang ngayon ay malayang gumagala ang may sala. At hindi lang basta nakakagala. Nanunungkulan din umano ito sa kanilang lugar dahil isa itong politiko. Samantalang ang pamilya naman ng biktima ay nilisan ng kanilang lugar pagkatapos makatanggap ng pera mula sa politikong yon. Muli akong nalungkot sa binahagi na ni Manong Amante. Naawa ko at naiintindihan ko ang dahilan ng kaluluwa kung bakit hindi ito matahimik. Pero nawika ko na sana ang gagambalain niya at huwag patahimikin ay ang totoong tao na may kagagawan ng krimen. Nang sa ganon ay makamit niya ang hustisya na nararapat para sa kanya. Humalukip-kip naman ang kamay ni Manong Amante habang nagsasabi na sana nga ganon ang ginawa ng biktima. Hindi yung nanggagambala ng mga inosenteng tao na wala namang alam sa kung ano man ang sinapit nito. Naikwento din sa akin ni Manong Amante na hindi lamang si Lisa ang nakaranas ng ganong pangyayari sa lugar. May iilan na ring panauhin ng resort na nakaranas ng kagaya ng karanasan ni Liza. Pero may iilan din sa mga ito na hindi naniniwala sa mga ligaw na kaluluwa, kung kaya't hindi lahat ay natulungan ni Manang Rena noon. Naging maayos naman ang pakiramdam ni Lisa, kung kaya't abot-abot ang pasasalamat namin kay Manang Rena. Ayaw niyang tumanggap ng bayad kung kaya't naisipan na lamang naming magkasintahan na ibilin na lamang sila ng kalahating sako ng bigas at mga grocery bago kami bumalik na Manila. Ikikwento ko sana kay Lisa kung ano ang nangyari doon sa kaluluwa pero sinabi niyang narinig niyang usapan namin ni Manong Amante. Ikinuwento ko naman ang pangyayaring ito kay Ate Rosie. Hindi ko inakala na naniniwala din pala siya sa mga ligaw na kaluluwa at sa nakita naming White Lady. Dito niya kinuwento sa akin na nakaranas din pala ng panggagambala ang kanyang pamangkin. At kagaya namin ni Lisa, si Manang Rena din ang gumamot sa pamangkin ni Ate Rose. Ilang buwan ang lumipas ay nawala ng takot buhat sa aming napagdaanan sa Batangas. Hanggang sa lumipas ng taon at sumapit ang mahal na araw. Isang linggo kaming walang pasok kung kaya't napag-usapan namin ng aming mga kaibigan na magbakasyon sa Baguio. Excited kami dahil sa makakasama ang aming mga kaibigan maliban lamang kay Carlo. Kagaya ng dati ay hindi ito makakasama dahil sa hindi payag ang kanyang asawa. At dahil sa may anak na sila kung kaya't naiintindihan naman namin ito. Sumapit ang araw ng aming pag-alis. Hindi kasama si Lisa dahil sa isinama siya ng kanyang ina sa kanilang probinsya sa Bicol. Unang beses niya makakapunta sa lugar kung kaya tinayaan ko na lamang ito. Kasama sina Justine, Eric at Filor ang kanilang mga nobya. Samantalang ako naman ay mag-isa lang. Ayos lang naman yun sa akin dahil sa ilang beses na rin naman akong nakapunta sa Baguio. Medyo gamay ko na ang lugar kung kaya't walang problema sa akin kahit mag-isa lamang akong maglakad-lakad kung sakaling abala mga kaibigan ko sa kanilang nobya. Bago pa man kami nakaalis papuntang Baguio, hinatid ko pa si Lisa kasama ang kanyang bagulang sa airport pauwi sa kanilang probinsya sa Bicol. Habang ako naman ay bumalik sa bahay at naghanda na rin dahil aalis kami ng aking mga kaibigan pagkatapos ng tanghalian noon. Pinaalalahan na naman ako nila mama at papa na huwag masyadong gumala sa Baguio ng walang kasama. Tumango na lamang ako sa mga sinabi nila. Hindi na ako bata pero alam ko rin naman na nag-aalala lamang sila sa kaligtasan ko.
Maayos kaming bumiyahe kasama ang aking mga kaibigan. Pagdating namin sa Baguio, ay kanya-kanya na rin kami ng lakad. Habang ang aking mga kaibigan ay pumunta na sa kanilang mga silid. Mag-isa lamang ako sa silid na aking nakupa. Naisip ko si Lisa at naisip na sana ayos lang siya sa Bicol. Dahil sa pagod sa biyahe kong kaya't kaagad akong naligo pagkababa at pagkaayos ko ng aking mga gamit. Pagkatapos ay sumaglit ako sa paghiga. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako noon. Nalimpungatan ako nang narinig ko na may kumakatok sa pintuan ng silid. Narinig ko pang boses ni Eric na tinatawag ang pangalan ko. Nung una ay hindi ko pa ito napansin. Tumayo ako para tingnan ang labas ng silid. Wala naman akong nakita kung kaya't muli akong nahiga. Pagkalipas ng ilang sandali ay may muling kumatok sa pintuan. Ang buong akala ko ay isa na naman sa mga kaibigan ko ang kumatok. Kung kaya't muling tumayo para tingnan kung sino ang nasa labas nun. Pero muli lamang akong nainis nang wala naman akong nakitang tao sa labas. Sinarado ko ang pintuan. Ilang minuto lamang ang lumipas ay may kumatok na naman. Handang-handa na sana akong sapakin ang kung sino man sa mga kaibigan ko ang nasa labas pero pinigilan ko ang sarili ko nang nakita ko na ang naglilinis sa mga kwarto na babae ang nasa labas nun. Sinabi niya sa akin na naghihintay na sa lobby ng hotel ang mga aking kaibigan para sa hapunan. Salamat to, susunod na lang ako. Wika ko sa kanya. Kagad ko nang kinuha ang aking pitaka at kamera bago bumaba sa lobby. Pagkakita ko sa mga ito, nagsimula na akong magtanong sa kanila kung sino ang nang trip sa akin na kinatok ang pintuan ng silid nun. Nagtaka sila habang nagsasabi na wala sa kanilang gumawa ng pagkatok sa pintuan ng silid ko. Ako naman ang naguluhan nun. Kung wala sa kanila, sino ang gumawa ng ganon? Baka gutom lang yan, tol. Tara na, maghapunan na tayo. Tingnan nyo, anong oras na? Kanina pa nagre-reklamo yung mga bulati ko sa tiyan. Wika ni Filor. Dahil sa biro ng aming kaibigan ay lumabas na kami ng hotel para maghanap ng makakain. Napag-usapan namin na sa night market na maghanap ng pagkain. Street food dahil masarap din naman ang ihaw-ihaw doon. Sa daan habang naglalakad kami ay nakakaramdam ako ng kakaiba. Animoy, tumayo ang buko sa batok. Bumalik sa akin ang pakiramdam ko noong may nakita kaming white lady ni Lisa sa Batangas noon. Ganun na ganun ang pakiramdam ko. Tol, o wala ka bang nararamdaman na iba? Tanong ko kay Eric noon. Meron, tol. Gutom. Sagot nito. Binatukan ko na lamang ito at nagpatiuna na sa paglalakad. Wala talagang sagot na matinutong Eric minsan. Hindi nagtagal ay nakarating na kami sa lugar kung saan ang night market. Naaliw ako sa dami ng mabibili, lalo na pagdating sa pagkain. Una kong pinuntirya ang inihaw na balot. Nang nakadalawang balot na ang nakain ko ay nilapitan ako ni Filor. Tinapik-tapik niya pa ang balikat ko sabay bulong ng, "Hinay-hinay lang, tol, ha. Wala pa naman dito si Lisa, baka mamaya maghanap ka." Pang-aasar nito. Maging ako man ay napapatawa sa kalokohan ng mga kaibigan ko. Hanggang sa nawili ako sa pag-ikot-ikot sa lugar. Nag-usap-usap na lamang kami na magkita na lamang kami sa hotel. Dahil dala ko ang kamera kung kaya't nakakuha ko ng mga litrato sa mga bagay na kinagigiliwan ko noon. Sa aking paglalakad sa lugar ay may nadaanan akong puno. Punong-puno ito ng alitaptap kung kaya't naisipan kong kuhanan ito ng litrato. Pero nang tinutok ko na ang kamera sa puno noon, nagtataka ako kung bakit parang usok lamang ang aking nakita. Nang walang ano-ano, ay tila ba may anino na pumorma sa lente ng kamera. Dahil doon, ay hindi ko na lamang ipinagpatuloy ang pagkuha ng litrato. Mabilis akong naglakad pabalik sa hotel. Dahil sa nakita ko sa lente ng kamera, ay bumalik sa akin ang karanasan namin ni Lisa sa may Batangas noon. Ganun na ganun ang forma ng usok ng naging white lady. Marami akong narinig na kwento tungkol sa mga hotel sa Baguio. Pero
Sa hotel kung saan kami naglalagi ay wala pa naman kung kaya't kumpiyansa akong umuwi sa hotel na yon. Pagdating ko sa labi ng hotel, nabutan ko pa sina Filor at ang kanyang nobya. Maya-maya pa ay dumating na rin si Eric at ang nobya niya na si Bea. Sumunod naman sina Justin at Riza. Kumpleto na kami kaya panatag na ang kalooban ko. Nagsipaalam na rin kami na pumasok na sa kanya-kanya naming silid nun. Ang mga loko, kinantsawan pa ako na injunin muna ang kama mag-isa dahil wala si Lisa. Napailing na lamang ako sa mga banat ng kaibigan ko. Muli akong naligo. Pagbalik ko sa silid na aking inuukupa. Sa pagkakataong yun ay iba na ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko, may mga matang nagmamasid sa akin. Yun bang pinapanood nito kung anong ginagawa ko noon? Pagkatapos kong maglinis ng katawan at mag-toothbrush, ay lumabas na rin ako sa banyo. Pero paglabas ko pa lamang ng pintuan noon ay parang hinampas ako ng malamig na hangin. Nagtaka ko kung saan nanggaling ang hangin. Sarado naman ang bintana noon. Wala ding aircon para masabi kung doon nanggaling ang lamig. Ganun pa man ay kakaibang nararamdaman ko. Hindi ko maipaliwanag. Pakiramdam ko ay may nagmamasid talaga sa akin noon. Takot akong ipikit ang aking mga mata. Baka kung ano makita ko kapag pumikit ako. Hanggang sa naisipan kong magdasal. Doon ko lamang naramdaman ang unti-unting pagkawala ng panlalamig ng balat ko. Hanggang sa tuluyan na akong nakatulog. Kinabukasan ay nagising ako sa malakas na pagkatok ng pintuan. At nang tingnan ko ay bumungad sa akin si Eric. "Pinag-alala mo kami, Tula. Akala namin kung ano nang nangyari sa'yo." Nakakunot ang noo na wika sa akin ni Eric noon. Sinabi ko na nahirapan ako matulog kagabi kaya nahuli ako ng gising. Niyaya na niya akong umalis na. Pagdating namin sa labi ng hotel ay nakita ko si Riza na kakaiba ng kanyang aura. Ang buong akala ko ay gutom na ito at galit sa akin dahil sa matagal akong nakababa. Animoy nanlilisik at naniningkit ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin noon. Dahil sa alam kong hindi naman ganun ang ugali ni Riza, kung kaya't muli ko siyang tiningnan. Nakita ko na normal naman ang kanyang itsura at nakikipagkulitan pa sa nobya ni Filor. Dahil doon ay inisip ko na lang na baka namamalikmata lamang ako sa nakita ko. Nagpatuloy kami sa pamamasyal. Nakarating pa kami sa labas ng syudad kung saan naroroon ang taniman ng mga strawberry. Buong araw kami nanatili at nag-ikot-ikot sa lugar. Pero si Riza at Justin ay nanatili lamang sa isang bahagi ng lugar noon. Sa wari ko ay nagtatalo silang dalawa base sa kanilang kinikilos. Hanggang sa sumapit na ang 6:00 ng hapon. Nagsimula nang sumigaw-sigaw si Riza. Bagay na noon ko lamang nakita sa kanya. Inaalo-alo na siya ni Justin. Pero kung ano-anong salita na ang lumalabas sa kanyang bibig noon. Hanggang sa kinausap na siya ng nobya ni Eric na si Bea at ng nobya ni Filor na si Shani. Pero maging ang mga ito man ay hindi pinapakinggan ni Riza. Patuloy siya sa pagwawala at nakatawag sa atensyon talaga ng mga tao. Pinagtitinginan na kami ng mga tao. Ang ilan ay tinitingnan na si Riza ng may panghuhusga. Hanggang sa nagsalita si Riza ng mga kataga na ni isa sa amin ay walang nakakaintindi nun. Animoy ang kanyang boses ay nagsasalita ng wikang Espanyol na siyang hindi namin maintindihan. May isang binatilyong lumapit sa akin. Sa tingin ko ay nasa 15 anyos ang batang yon. "Kuya, hindi ako pwedeng magkamali. Sinasanay ba na masamang espiritu yung kasama niyo?" Wika ng bata. Nagtataka naman ako kung paano niya yun nasabi at anong alam niya sa mga kaluluwa. "Albularyo yung inang ko, kung kaya't nakakita na ako ng iba't ibang pasyente na dinadala sa bahay." Muling wika sa akin ng binatilyo. Dahil sa sinabi nito ay sinabihan ko siya na papuntahin ang kanyang lola sa lugar kung saan kami naroroon. Kaagad namang tumakbo ang batang lalaki palayo sa lugar. Nanalangin na lamang ako na sana totoong albularyo ang ina ng bata kagaya ni Manang Rena.
Pinagtutulungan na nila Flor, Eric at Justin si Lisa pero hindi pa rin nila kayang pigilan ng dalaga. Hanggang sa walang ano-ano ay lumapit sa akin ang binatilyo. Kasama na niyang isang matanda na nakasuot ng patadyong. Pinakilala sa akin ng bata ang kanyang ina sa pangalang Inang Caridad. Nagmano ako sa matanda. Sinabihan ako ni Inang Caridad na lapitan ko si Risa. Sinabihan niya akong ipulupot ko ang mahabang buhok ng dalaga sa kamay ko at hilahin ko yun ng may kalakasan. Magtatanong pa sana ako kung bakit pero sinabihan na ako ng bata na wag nang magtanong pa. Gawin ko na ang pinapagawa ni Manang Caridad kung gusto kong maisalba ang buhay ng kaibigan ko. Dahil sa sinabi ng bata ay kaagad naman akong lumapit. Nahihirapan ng tatlo kong kaibigan sa pagpigil sa pagwawala ni Risa. Dali-dali ko namang inabot ang kanyang mga buhok at pinulupot sa kamay ko sabay malakas na hinila yon. Nasigawan pa ako ni Justin at sinita kung bakit ko sinabunutan ng kanyang nobya. Nang walang ano-ano ay sumigaw si Risa ng, Aray! Aray ko, Romy! Bitawan mo yung buhok ko, masakit! Bumalik na sa dating boses niya ito. Kumalma na rin ito sa kanyang pagwawala. Doon pa lamang siya nabitawan ng iba naming kaibigan. Dito ay nagwikas si Inang Caridad ng, Hindi pa siya tuluyang magaling. Dalhin niyo siya sa bahay nang maalis natin sa katawan niya ang kaluluwang sumanib sa kanya. Wika ni Inang Caridad. Doon pa lamang napansin ng mga kaibigan ko ang binatilyo at ang ginang na si Inang Caridad. Magtatanong pa sana si Justin kung sino ang ginang kung kaya't ako na ang nagpakilala sa kanila. Hindi naniniwala si Justin sa mga albularyo at mga ligaw na kaluluwa. Pero na mga oras na yon, ay wala siya magawa kundi ang sumunod na lamang sa sinasabi ni Inang Caridad. Pagdating namin sa bahay nila ay nagsimula na naman sa pagwala si Risa. Pero dali-dali nang dinikitan ng kulay pulang papel ang noo ng dalaga. Kasunod nito ay ang pag-usal ng ginang na mga kataga na nasa lingwahe ng Latin. Huminto sa paggalaw si Risa at parabang natulala na lamang ito. Pagkatapos mausala ni Inang Caridad si Risa ay binalot niya ng kumot at sinoob. Nagulat pa ako nang nakita ko ang usok na parabang namumuo at naghugis katawan yon. Hanggang sa unti-unti na itong nawawala. Tumagal pa ng 3 minuto ang pagsosoob ni Inang Caridad kay Risa bago ito natapos. At dahil sa maliit lamang ang bahay na maglola, kung kaya't kailangan ng ilan sa amin ang bumalik sa hotel. Kaming kasama si Eric at Bea ay bumalik na kaming 3 sa hotel. Pero bago pa man kami nakaalis ay binilinan kami ni Inang Caridad na posibleng may makita kaming kung ano sa labas nun. Dahil ang nilalang na itinaboy niya sa katawan ni Risa ay nasa labas lang paikot-ikot. Ganon pa man ay wala na itong kakayahan na sumanib pa sa kung kahit na sino. Kahit natatakot ay mas pinili pa rin namin na bumalik sa hotel. At para masigurado ang aming kaligtasan sa lugar, ay inusalan muna kami ni Inang Caridad ng orasyon at hinipan bago tuluyang umalis. Kagaya ng sinabi niya ay hindi nga kami nagkamali. May nakita kaming nilalang na nakasuot ng puting damit. May mahabang puting mga buhok. Paikot-ikot lamang ito sa isang puno ng kahoy na hindi ko masabi kung anong klaseng puno yon. Ganun pa man ay maayos pa rin kaming nakabalik sa hotel. Pero salit na magkasama ang mga nobyo sa kanilang silid, mas pinili na lamang namin na magsama-sama sa iisang silid nun. Ang silid ko pang napili naming tulugan ng gabing yon. Kinabukasan ay maaga pa lang, dumating na sina Justin kasama si Flor at Chani. Nagdesisyon kami na bumalik na ng Manila kahit hindi pa natapos ang aming bakasyon. Mas pinili na lamang naming umuwi bitbit ang karanasan at pasasalamat kay Inang Caridad at sa binatilyo. Maayos naman kaming nakauwi. Kinuwento ko kay Lisa nang makabalik na siya sa Manila ang karanasan naming magkakaibigan noon. Pagkatapos ng karanasan namin sa Baguio ay doon na ako tuluyang naniniwala na dito sa mundo ay hindi lamang tao, hayop at mga halaman ang namumuhay. Meron din sa mundong ito na sa kabila ng paglaho ng kanilang pisikal na kaanyuan
nananatili pa rin ang kanilang kaluluwa sa kawalan.